Isang masayang Pasko ang inaasahan ng pamilya De Vera noong Disyembre 2008. Ngunit di nila inaasahan, di kalayuan sa kanilang bahay, naghihintay ang isang trahedya. Pabalik! Sa gitna ng putukan, namatay ang mag-amang De Vera. Ang tanong, sino ang dapat managot? Mga naka-block. Kasi nung naglapitan, naka-block na, nakakita ko, na parang SWAT ang suot nila. Yung iba may nakasulat na ARSAP. Kung ginawa nila ang trabaho nila, hindi patay ang asawa ko na ako. Buhay na buhay hanggang ngayon kasama ko. Walang matinong pulis na babaril sa isang innocent civilian. No? Magandang gabi, ako naman Arnold Glavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisaya sa atin ngayon dito sa Case Unclosed. Masiyahan ka ba? Ha? Sa pamamasyal natin? Dami natin pinamili ah. Ha? Diba sabi ko sa'yo? Ganda po ng mga dami. Kahit mahirap. Ay, hindi kakaputukan na dito ah! Ano ba mo? Pinaulanan ng magkakasunod na putok ng baril ang sasakyan ng mag-amang Alfonso at Lia De Vera, ikalima ng gabi ng Disyembre taong 2008. Sa kalagitnaan ng putukan, ibinaba di umano ni Alfonso ang anak para magkubli sa tabi ng isang nakaparadang jeep. Ibilya kami! Pero ang mag-ama, di pa rin daw tinigilan ng mga bumabaril sa kanila. Ang salaysay na ito ay ayon kay Hilario Indiana, kapitbahay ng mag-amang De Vera. Isa raw siya sa mga nakasaksi sa mga pangyayari ng gabing iyon. Kaliwa kanan, pumuputok sa kanila eh. Yung dito sa gawin dito, pinuputokan sila. Yung nasa gitna, pinuputokan sila. Kaya ala kang makapagkunan sa kanila, lahat pinutukan sila. Kaya nakita mo yung makikita mo yung crosswind. Tad talaga ng tama, kaliwat kanan. Halos 30 taon ng seaman si Alfonso, o mas kilala sa pangalang June. Schedule niyang pag-uwi talaga is December. Mga siguro Christmas nandito siya. Kaya lang umuwi siya ng maaga. Ayun yung request ni Lea na complete kami kung birthday niya. Pag dumating siya, I see to it na silang mag-ama ang magkakabaan. So, umiiwas muna ako sa eksena. Kay Lia umiikot ang mundo ng mag-asawa at ang pangarap nila, maging doktor ang anak balang araw. Kahit na igapang pa raw nila ang pag-aaral nito. Lahat ng paghihirap namin, it's all because of Lea. All sacrifices namin magkahiwalay na mag-asawa because of Lea. Ngunit ang magandang kinabukasang inaasam, tinuldukan ng mga balang kumitil sa buhay ng mag-ama noong December 5, 2008. Paano? Hirap ko masitulto. Pagbalik. Paano? Ang plano ng pamilya, susunduin na mag-ama si Lilian paglabas nito sa opisina para sabay sila maghahapunan. Hindi mo kanina, daanan mo ko sa Pasay. Tatawagan kita pag papunta na ako ron. Sige. Halika na. Baby, halika na. Sinta na mo. Ayan ang bag mo. Sabay kita ako. Ayan. Susundin nila ako sa may Pasay. And then doon, kakain kami sa labas. Ngunit na sumapit ang alas 10, oras na dapat sana'y susunduin na si Lilian, hindi na raw niya makontak ang asawa. Talagang unbelievable na hindi sasagutin yung cellphone ko. Kasi if ever nakasama si Lia ang sasagot sa cellphone for her dad. So doon ako talagang kinabahan na.
Nagdesisyon na lang si Lilia na umuwi, ngunit nabigla ito na makarating sa gate ng kanilang subdivision. Maraming tao, may mga media din doon, maraming pulis. So doon na ako nagtanong-katanong. For a few minutes, I received a call doon sa kasambahay ko. Sinabi niya, yun nga, nabaril ang kuya niya, si June. Gabing iyon, naipit ang sinasakyan nila June sa engkwentro sa pagitan ng mga pulis at ng robbery hold-up gang. Dito po naganap ang barilan sa Sampaguita Street sa United Parañaque Subdivision 4. Ayon sa mga nakasaksi, hindi naman aksidente pagkakatama kina June. Di umano'y sinadya silang paputukan. Turuan mo mga tao mo. Wala sila. Wala silang karapatan. Hindi ko naintindihan. Wala akong naiintindihan. Ang alam ko lang, pinatay niyo anak ko at asawa ko. Pinapalabas nila aksidente ang lahat. It's not an accident. Pinatay nila ang asawa ko, ang Cobra. Wala siyang kalaban-laban. Pinatay siya. Pinatay. Hindi totoo yan. Kasi ang talagang target ng operation ay itong heavily armed na waray-waray group. Si Mr. June De Vera at yung anak niya ay kailanman hindi silang target ng operation. Makinig kayo mabuti. Ito yung pinaka-main objective natin. Ito yung target point natin. Hindi na raw nagpatumpik-tumpik pa mga operatiba ng Philippine National Police nang makatanggap ng tip tungkol sa planong pagnanakaw ng robbery hold-up gang na matagal na nilang minamanmanan. Ready to attack? Yes, sir. Itong grupong ito ay ito yung nabansagan ng Waray-Waray Osamis Group. Sila involved doon sa mga several robbery hold-up incidents. Sa totoo lang, itong grupong ito talagang delikado na pumapatay sila, lalong-lalo na kung nako-corner sila. Pinagsama-sama ang puwersa ng Highway Patrol Group, Special Action Force at Southern Police District para sa gagawing operasyon laban sa mga suspect. Highway Patrol Group kasi yung may plano yan at silang nakakaalam ng detalye. All the details from planning to execution of the operation ay nasa kanila yung implementation. Batay sa joint counter affidavit na inihain sa Department of Justice ng Special Action Force o SAF, alas 6 ng gabi nang tumulak ang tatlong grupo sa United Parañaque Subdivision 4 para abangan ang mga suspect. Alas 9:30 ng gabi di umano nang mamataan ng mga miyembro ng SAF ang pagbaba ng dalawang armadong lalaki mula sa isang pulang Toyota Revo. Sa puntong ito, lumantad daw ang ilang miyembro ng SAF at nagpakilalang pulis. Mabilis di umanong nagpaputok ang mga suspect na tuluyan ang nauwi sa engkwentro sa loob ng United Parañaque Subdivision 4. Kung umabot sa pagkakataon na na-endanger na yung buhay ng pulis, no, ay mayroong judgment call na isasagawa ng pulis diyan, prevent, no, mapigilan ang paglawak ng atrocities nitong mga armadong grupong na ito ay dapat isagawa nila at dapat na ayon sa batas. Sa gitna ng barilan, sunod na nagpaputok di umano ang isa pang grupo ng suspect na nakasakay naman sa isang puting Toyota Revo. Dumiretso ang grupo palabas ng gate ng subdivision. Ayon kay Hilario Indiana o Larry, bibilisan na siya sa tindahan na magsimula ang putukan sa pagitan ng mga pulis at mga suspect. Ilang segundo lang daw ang pagitan na makita niyang dumaan ang di inaakalang sasakyan ng kapitbahay na si June. Nung pagdaan nila,
may puto ka sa may gate ng subdivision namin doon sa may gate. Kaya nakon siya na parang huminto siya, babalik. Minaniobra raw ni June ang sasakyan pabalik. Ngunit sa kanyang pag-atras ay pinaputukan siya di umano ng mga nakapaligid na pulis. Pabalik yung sasakyan, matras! Baril na gulong! Mga naka-block. Kasi nung naglapitan, naka-block na, nakakita ko, parang SWAT ang suot nila. Yung iba may nakasulat na ARSAP. Yung iba naman wala nakasulat, na parang bullet vest nila na lang. Tumagi magbigay ng pahayag ng Special Action Force. Ngunit sa kanilang joint counter affidavit, sinabi nilang pixelized battle dress ang kanilang uniforming sinusuot tuwing may operasyon. Kailangan din daw nilang magsuot ng vest na may acronym na SAF at hindi RSAF na tulad ng nabanggit ni Larry. Dito doon sa likod ngayon, may 4 na pulis na naka-deploy, tsaka dito 3. Yung sasakyan ni John doon sa likod ng truck na yun nakaharang, nakapabalik dito sa amin. Nung pinutukan yung crossway niya, magkabila, meron pumuputok doon sa kanan, lumapit yun dito, pumuputok din. Sa lubong ang putukan. Wag! Wag! May bata! Ah! May bata tayo! Ayon kay Larry, bumaba raw si June mula sa crosswind at ibinaba ang isang bata. Sinundan pa raw ng mga pulis si June na magtago sila ng anak sa gilid ng jeep. Binaril di umano si June sa ulo ng lumapit na pulis. Dinikit talaga yung M16 sa ulo. Hindi binaril ng mala yun. Dinikit talagang nakatayo. Tinutukan talaga. Sir, may bata! Laking gulat daw ng mga pulis ang mapansin ng batang nasa ilalim ni June. Yung katabi namin yung pulis na dalawa, sabi niya, Sir, may bata pala. Ayan, may nag-order na, dalhin nyo na kagad sa ospital. Yung bata lang ang kinuha nila, hindi na si June. Kasama nila, pinatay nila. Kasama yung anak ko, binaril. Binaril nila. Wala silang nare-receive na paputok sa crosswind namin eh. Why on earth papuputukan nila? Dami ko ang sakit-sakit nun. Kasi kung ginawa nila ang trabaho nila, hindi patay ang asawa ko at anak ko. Buhay na buhay hanggang ngayon kasama ko. Walang matinong pulis na babaril sa isang innocent civilian, no? At yung Special Action Force naman, tsaka Highway Patrol, dinideny nila na sila ang bumaril sa mga sibilyan, ano? Sa joint counter affidavit ng Special Action Force, itinanggi nilang nagkaroon ng sabwatan sa pagpatay sa mag-ama. Mahirap daw masabi na sila ang bumaril sa mag-amang De Vera dahil ang mga oras na yun ay walang habas daw na nagpapaputok ang mga suspect na sakay ng puting rebo. Dagdag pa rito, sa labas rin daw ng kanilang pwesto natagpuan ang labi ng mag-ama. Sinubukan naming alamin ang bersyon ng Highway Patrol Group ngunit tumanggi sila sa aming paanyaya. Pero batay sa kanilang joint counter affidavit na inihain sa DOJ, imposible raw na makita ni Larry ang aktwal na pangyayari mula sa kanyang kinatatayuan. Dahilan kung kaya't hindi niya nakita na pulis ang bumuhat kay Leah mula sa crosswind. Di naman matanggap ni Lilian na iniwan ni June si Leah sa sasakyan. Hindi nila alam yun. Nag-iisang anak namin yun. Tapos sasabihin nila ng ganon. Parang sinasabi na hindi niya mahal ang anak ko. Which is very impossible. Hindi naman. Alam niyo ba kung may sakit si Leah? Kung sinong hindi natutulog siya. Well, inaatake nga nila yung kredibilidad ng mga testigo. Pero ang tanong dyan, ano naman ang mapapala ng mga testigong ito kung magsisinungaling sila? Bakit nila itataya yung buhay nila kung hindi yun yung tunay nilang nakita? Sa pagtatapos sa engkwentro sa pagitan ng mga pulis at sinasabing robbery hold-up gang, 9 na suspect ang napatay. Sa panig ng pulisya,
Patay sa engkwentro si PO1 Nixon Vinasoy ng SAF. Malubha namang nasugatan si Superintendent Luterio Gutierrez na siyang ground commander ng operasyon na hanggang ngayon critical pa rin ang kondisyon. Sugatan din ang mga SAF official na sina Chief Inspector Hermogenes Cabe at Inspector Eric Roranes. Ngunit ang masaklap, bukod sa mag-ama, 4 na sibilyan pa ang napatay. Sa aking pananaw, it would have been one of the successful operations. It would have been kung wala sanang nadamay na mga innocent civilian. At tulad ng mga bakas ng bala ng baril na naiwan dito sa Sampaguita Street, tila ang engkwentro ay nag-iwan din ng maraming katanungan. At una na rito, kanino galing na baril ang tumama sa mga sibilyan? Mahigit 80 ang tama ng bala sa sakyan ng mga tepera. Talagang marami siyang shots. Papaloob dun sa passenger compartment, sa windshield, sa ceiling, and would you believe it, even doon sa roof rack. Lumalabas raw na sa loob pa lang ng sasakyan ay nabawian na ng buhay si Leah dahil sa matinding tama niya sa ulo. So nag-damage yung brain, and that's very critical, at very extensive yung fractures niya. Ngunit kung sino raw ang naglabas sa bata, nanatili raw na isang palaisipan. Lumalabas naman na matinding tama sa likod at ulo ang ikinamatay ni June. Base dun sa findings sa kanya, pinaputukan siya nung siya ay nakayuko na at apparently parang nagtatago na at least 2 times kasi merong 2 tama na consistent doon sa posisyon niya. Hindi naman matukoy kung itinutok nga ang baril na ipinutok sa ulo ni June. Kasi by the time nakita ko siya, inayos na yung sugat, yung iba tinahi, tinapalan, tapos nga may nag-autopsy ng iba, na-embalm na siya, at meron tayong interval. May possibility na mga pulis ang nagkamali na ito pala ay kasama sa mga hold-uppers. Yung naman mga hold-uppers, pwede namang akala nila ay isasakyan nyo ng mga pulis na umaatake sa kanila. Kaya binaril din nila, no? Ayon sa Napolcom, lumalabas na sa plano pa lang ay may sabit na ang operasyon. Nakita namin na maaaring may pagkukulang ang paghahanda ng police operation sapagkat walang blocking force doon sa likod ng pinangyarihan. Meron sa harap, sa pagpasok. Subalit doon sa likod ay wala at doon nang galing yung De Vera father and daughter. Paliwanag ng PNP, konektado rito ang pagkakabaril kay Superintendent Gutierrez. Kasi they act on the basis of commands. Kung saan sila madideploy, kung anong gagawin nila, kung sila may puputok o hindi puputok. Dahil yun mismo team leader ay tinamaan agad eh. Kaya walang nag-direct nung operation on the ground. Ano? Batay naman sa Joint Counter Affidavit ang Highway Patrol Group na inihain sa DOJ, ibang bersyon naman ang kanilang sinabi. Sinubukan raw pigilan ng 2 nilang tauhang nakadamit sibilyan ang pagpasok ng sasakyan ni June. Ngunit maaaring binaliwala raw sila ni June o sadyang hindi sila nakita. Tila may pananagutan pa rin daw ang mga naghanda ng plano para sa operasyon at ang mga opisyal na nag-review nito ayon sa Napolcom. Nilinaw naman ni General Batawil ang kanyang partisipasyon. Hindi ako kasama doon sa approving authority ng operation na yan. Ang Highway Patrol kasi is authorized to operate anywhere in the country. They just have to coordinate doon sa territorial unit. Tumagi naman magbigay ng pahayag ang mga opisyal mula sa Highway Patrol Group. Sa investigasyon ng PNP Internal Affairs Service o IAS, mga tauhan naman ng Highway Patrol Group ang dapat managot sa pagkakabaril sa mag-ama. 8 sa kanila sinampahan ng kasong serious neglect of duty at grave misconduct
ng IAS Prosecution Division dahil nabigo raw silang gampanan ng tungkuling pigilan ng pagpasok ng mga parating na sasakyan at inosenteng sibilyan. Hindi tinukoy ng IAS kung sino ang nagpaputok sa sasakyan ng mga Devera. Pero ang basyong natagpuan malapit sa ulo ni June, galing di umano sa baril ni PO1 Elibir Cayaban ng Highway Patrol Group. Kasong grave misconduct ang isinampa laban kay PO1 Cayaban. Sinampahan din siya ng kasong dishonesty dahil sa pagsisinungaling di umano sa kanilang joint affidavit tungkol sa kanilang pwesto. Damay sa kasong ito ang 8 niyang kasamahang pumirma sa nasabing joint affidavit. Dinidinig pa ang sinampang kaso sa IAS, ngunit oras na mapatunayang guilty ang mga nasabing pulis, maaari silang matanggal sa serbisyo. Hindi kinasuhan ng IAS sa mga miyembro ng SAF dahil wala raw silang nakitang ebidensya laban sa kanila. Nakatakda namang maglabas ng resolution ang Commission on Human Rights ngayong buwan. Sa kontrobersyang bumalot sa Parañaque shootout, aminado ang Napolcom na hindi pa pulido ang mga pulis sa pagtupad ng tungkulin. Dapat mas maganda ang ating police recruitment at ang kunin talaga nating mga gusto magpulis ay yung may tamang pagpapahalaga sa karapatan ng tao. Hindi raw matatahimik si Lilian hanggat hindi napaparusahan ang mga may pananagutan sa sinapit ni June at Leah. Mapibigyan ko lang ng parang purpose. Kung makulong yung mga gumawa nito sa mag-ama ko para hindi na sila makapatay ulit. Yun lang iniisip ko ngayon. Mabigyan ng purpose yung pagkamatay nila. Sinampanan ni Lilian ang kasong multiple murder sa Department of Justice ang mga pulis na di umano'y may kinalaman sa pagkakabaril sa kanyang mag-ama. Kabilang sa mga kinasuhan si General Batawil na Regional Director noon ng NCRPO, ang mga opisyal at miyembro ng Special Action Force at ng Highway Patrol Group. They participated in a legitimate operation and that yung buhay nila ay nasuot din sa panganib. No? They had been denying na sila ang nakabaril doon sa innocent civilians. Kaya dapat bigyan sila ng due process kasi sila ay nagpapatupad lamang ng batas. No? Umaasa naman daw ang mga operatiba na sila ay mapapawalang sala. Ang in-expect ng mga pulis natin, including me, is na maabsuelto tayo dito sa kasong ito. At kung mayroon man, no, ang isa o dalawa o sino man ang may responsibilidad doon sa pangyayari na yan na mapatunayan ng mga testigo ay dapat managot. Ngunit sa paggulong ng investigasyon sa DOJ, unti-unti raw niyang sinusubukang makapagsimulang muli. Baon ng pag-asang makakamit niya ang hustisya. Alam mo, kahit sa kanila, hindi ko minisyo ng mangyayari dito sa kanila kasi ang sakit-sakit eh. Kahit nung paso pumatay sa mag-ama ko, I don't wish any email to them. Kasi ang sakit. Hanggang sa susunod ng Webes, ako naman Arnold Clavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisiya sa atin ngayon, dito sa Case Unclosed.